at sa lamang ang buong kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y maupo na. Glory to God. Ano pong sinasabi ng kasulatan na ating binabasa? Diyan po simula sa verse 1, Romans chapter 4. Ano nga ang ating sasabihin? Sabi ng kasulatan. Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Datapot hindi sa Diyos. Okay, pause po natin. Kung ang lahat ng bagay na ating paglilingkod ay nagawa natin sa pamamagitan lang ng gawa natin, ay tayo magmamapuri sa Diyos. Kagaya din ni Abraham, kung sa gawa niya lang pinatunayan yon, ay meron siyang ipagmamapuri. Sasabihin niya, nagawa ko, ba? Effort ko talaga lahat yan, skill ko. So, hindi po ito mauwi sa pananampalataya, hindi o katuwiran. Dapat hindi sa Diyos, sige pa, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Tuloy pa. Ngayon, sa kanya na gumagaway, hindi binibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Tatapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap, sama-sama ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Amen. Kaya yun po yung sinasabi ng kasulatan. So meron po bang pagtatalo doon sa tinatawag na mananampalataya na gumagawa at mananampalataya na nananalig lamang? Wala po, mga kapatid. Sapagkat sinabi ni Brother Branham, ang dalawang tinatawag na argumento na yan, ni James at saka ni Paul, ay hindi po ito tinatawag na argumento, kundi ito ay kailangan mong pagsamahin. Diba? Sabi ni James, faith without work is dead. Sabi naman ni Paul, by grace you are saved, not of your own selves. Diba? Not by works, but by grace you are saved. Kaya, nang dumating itong seventh angel, pampitong mensahero, sinabi niya na tama si James, tama din si Paul. Sapagkat kailangan mong pagsamahin ang kapahayagan ng dalawa. Okay, kaya reading between the lines, ang point, mga kapatid, ni Paul, wala kang unang ginawa, wala kang unang pinuhunan, wala kang tinatawag na in-establish na mga kakayanan, kaya ka naligtas. Ibig sabihin, wala ka pang ginawa, ang Diyos may ginawa na para sa'yo. At yun ang biyaya ng Diyos. Yun ang point ni Paul. Pero ang point naman ni James, matapos mong manampalataya, matapos kang iligtas ng Diyos, ay kalakip naman sa iyong patutuo ang mga mabubuting gawa. Kaya hindi po sila nagtatalo. Minsan, sa pag-iisip natin, tayo nagtatalo yan. Pero kapag ang kaisipan ng Diyos ay nahayag, amen, yan po ay walang pagtatalo. Amen? Sapagkat sabi din ni Paul sa Ephesians 2:8, malinaw, na may clear understanding din pala si Paul, di ba? Diyan sa paksa na yan, sige, i-plus mo, Ephesians 2, verse 10. Sa 8, sapagkat kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sige, balik mo sa 8. Ayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi naman uminto si Paul. Tuloy natin sa verse 9 and 10. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Hindi po against si Paul sa mga gawa. Amen?
Pero hindi ito ang tinatawag na pangunahing dahilan kaya ka naligtas. Diba? Hindi yung nag-effort ka, pinili mo siya, kaya pwede mong ipagmalaki. Tingnan mo under ng pre-moral agency, napili ko siya. Under ng pre-moral agency, talagang ginalingan ko ang pagpili. Napili ko ang tama. Mali pa rin mga kapatid, di ba? Kung sa pre-moral agency, sa kobenante, ng tinatawag na pre-moral, amen, ang mapipili mo pa rin ay permissive will. Kaya ito yung mga tao na nagsasabi na sa mga gawa kami naligtas. Sa pamamagitan ng mga sacrifice at ordinances kami naligtas. Sabi, hindi. Diba? Kundi sa biyaya kayo naligtas. Eh sabi rito, sapagkat tayo'y kanyang mga gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi naman against pala si Paul sa mga mabubuting gawa. Sapagkat tayo nga ay kanyang mga gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Can you say amen? Kaya doon makikita natin na si Paul ay meron ding clear understanding pagdating sa tinatawag na works and grace. At hindi po siya, mga kapatid, lumihis. Amen? Kaya maging dito sa scripture, sabi dito, but to him that worketh not, believe it on him that justifieth the ungodly. Sa kanya na hindi gumawa, ngunit naniwala sa kanya na inaaring ganap, diba, ang mga masasama. His faith, ang kanyang pananampalataya, ay binilang na katuwiran. Amen. Paano ibibilang na katuwiran ang iyong pananampalataya kung ang Diyos, mga kapatid, ang gumawa? O ang Diyos ang lahat ng gumawa. At ikay nag-rely sa Diyos, kaya ibinilang na katuwiran ito para sa iyo. Even as David also described the blessedness of a man, si David, kanyang pinapahayag ang pagiging mapalad na isang tao na ang Diyos ay naibinilang ang katuwiran sa tao na walang mga gawa. Amen? Kaya yun ang tinatawag na blessedness ng Diyos. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. So yun po mga kapatid ang tunay na mapalad. Amen. Dahil ang Diyos ang lahat ng gumawa para sa Kanya. Di ba? Hindi binilang ang lahat ng kasalanan sa Kanya. Blessed is the man, verse 8, tingnan natin sa Tagalog yan. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Natin sa Tagalog, mapalad ang tao, ang Panginoon ay hindi binibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Tama, mga kapatid? Yan po ang salin. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. So, hindi po basta-basta ganun yun, mga kapatid. May condition yun. May proseso yun. Bago makarating ang tao doon sa kalagayan ng blessed is the man to whom the Lord will not impute sin, ang requirement doon, kailangan binhi ka. Kung hindi ka binhi, hindi ikaw yung blessed man. Diba? Na kung saan hindi binibilang ang kasalanan. Kasi in the first place, kung hindi ka binhi, lahat ng kasalanan na yon, mga kapatid, ay patungkol sa'yo, mga kapatid. Diba? Nakapataw sa'yo. Kasi non-seed yun. Pero doon sa binhi, napakapalad ng binhi. Amen. Sapagkat hindi binibilang ng Diyos sa Kanya ang Kanyang mga sala. Kaya sa verse 9, cometh this blessedness, then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also. For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. How was it then reckoned? When he was in the circumcision or in uncircumcision, not in uncircumcision, but in
uncircumcision. He received the sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith, which he had, yet being uncircumcised. Kaya tinanggap niya ang pananampalataya, ang seal of righteousness, of the righteousness of the faith. Okay? Which he had, yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, through they be not circumcised. That righteousness might be imputed unto them also. So ang sinasabi sa verse 11, titignan natin sa salin sa Tagalog. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya ay nasa di pa pagtutuli. Ang revelation ng tinatawag na circumcision, hindi pa po na ipapractice ni Abraham. Pero tinanggap niya na ang seal, ang tanda ng pagtutuli. Amen? Sabi nga na, ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran. Amen? Sa sa katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya ay nasa hindi pa pagtutuli, upang siya ay maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya. So ipinapakita dito mga kapatid na ang faith ni Abraham, amen, na kanyang inexpress, amen, ang tinatawag na tunay na naging dahilan ng kanyang katuwiran, hindi ang circumcision. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen? That he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised. Nakuha niyo mga kapatid, kasi kaugalian ng mga Hudyo yan, mga pagtutuli. Kung ikaw ay Hudyo, kailangan i-circumcise ka. Kasi sa kanila, mayroon pong meaning yun. Diba? Parang sa atin. Diba? Kapag ikay na new birth, you are circumcised. Kapag hindi ka pa na new birth, you are not yet circumcised. Ganon din sa panahon ng mga Hudyo, kailangan meron silang sign ng circumcision. Pero ang tinatawag na sign na tinanggap, sign of circumcision na tinanggap ni Abraham ay ang seal of righteousness of the faith. Yun ang tanda ng katuwiran ng pananampalataya. Kaya pinapakita doon mga kapatid na if you have faith, wala nang kaibahan ang tinatawag na mga pagtutuli at hindi pagtutuli. Wala nang kaibahan ang nasa kautusan at ang nasa biyaya, kung ikaw ay mayroong pananampalataya. Can you say amen? Kaya ang susi ay ang faith. Kaya sinabi ni Paul, by faith, you are saved, not of your own selves. Kaya sabi, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. Ang pangako, amen, sa sanlibutan ay hindi kay Abraham lamang at sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran sa pananampalataya. Kaya iba po yung katuwiran sa pananampalataya at iba yung tinatawag na by law. Amen? Kaya ang law ay mabuti kung ang law ay nasa puso mo na. Pero kung ang law wala pa sa iyong puso, ito ay magiging dito'y bahagya, dito'y kaunti, di ba? At ito ay gaganapin lamang sa pamamagitan ng isang partial na pagsunod. Kaya napakainam na ang law ay maintindihan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, for if they which are of the law be heirs, faith is made void. Kung sila na mga law-abiding keeper o law keepers ay mga tagapagmana, ang pananampalataya, mga kapatid, ay ginawang void. Diba? O walang halaga. At ang pangako
ay walang epekto. Made non-effect. Diba? Sa Tagalog, sapagat kung silang mga nangasa kautusan na, ay siyang mga tagapagmana, yung mga batas, yung mga legalista, ang mga style, pamamaraan, laws and order. Diba? At naniwala naman tayo, umiiral yan. Kasi kapag walang law, ang mangyayari sa atin ay tinatawag nating ano yun? Yung tinatawag na anarchy. Anarkiya, kahit anong gawin mo, walang uhuli sa'yo na batas. Lahat pwedeng gawin. Anarchy. Pag magnakaw ka sa grocery, pumatay, lahat gawin mo, pwedeng gawin kasi walang law na umiiral eh. Pero kung may law na umiiral, ang tao'y matatakot. Diba? Kagaya ngayon, gusto yung gawin na death penalty sa mga korap. Pinagdidebatian. Para daw wala ng korupsyon sa Pilipinas, kailan may death penalty. Kagaya ng mga ibang bansa sa China, North Korea, Russia, iba-ibang mga lugar. So, umalma, mga kapatid, yung mga kinauukulan. At ang depensa, bawal ang pumatay sa Bible. Naging biblical. Diba? Naging makabiblia, mga kapatid, ang pamamaraan. At sana nga yun ang tunay na kadahilanan. Kasi kung yun ay depensa lang para hindi ka mahusgahan, para hindi ka makasuhan, mga kapatid, yun po, mga kapatid, ay tinatawag na escape lang, scapegoat. Diba? Kaya, makatanungin niya, Pastor, ano ba stand mo? Ang stand ko ay grace. Kahit walang law na umiiral, dapat sinusunod mo. Diba? Kahit na hindi sinasabi, bawal ito, bawal ito, bawal yan, bawal. Dapat sinusunod mo. Kasi you are a law-abiding believer. Hindi yung sumusunod ka lang pag may nagbabantay. Diba? Nag-o-obey ka lang kapag merong nagmamasid at may deacon na umiikot. May deacon ba? Wala, Brad. Sige, go. Hindi po ganun. Kahit walang deacon na umiikot, kahit isa lang ang deacon yan, kapag law-abiding believer na tayo, smooth na po yan. Diba? Hindi na yan magiging parang palengke, hindi na yan parang magiging recreational hall, kundi yan ay magiging church. Amen. Dahil alam na natin ang church order, kung paulit-ulit natin itong ituturo, paulit-ulit na ibibilin, baka mga kapatid, ang ating mga pag-iisip ay hindi na maging pananampalataya, kundi maging mga tinatawag na anong tawag dito? Bilin at bilin, utos at utos. At ang mangyari ay hindi na revelation, kundi by law na. Diba? Kaya sometimes yung mga mahihigpit sa law, pag yan nakalibre, ay ubos biyaya yan, mga kapatid. Sasabihin ng mga anak, uy, wala si Papa. Walang bawal. Kaya doon sa eskwelahan, otherworldly, mga kapatid, dahil sa bahay, batas eh. Sa church, batas. Sa school at sa barkada, walang batas. Kaya, free tayo ngayon. Diba? Kung makalakad, kung makabihis, todo iksi. Diba? Ang muka, todo pintura. Dahil sa labas, feeling, siya, mga kapatid, liberated. Diba? Masama pala meaning yan eh. Diba? Yung word na yan, liberated. Kaya, ang pinaka-extreme niyan, mga kapatid, na word na liberated, ay tinatawag na walang law, kundi ang lahat ay pwede. Amen? Kapag naging ganun ang kalagayan po natin, outside sa church, outside sa family, mas worse. Can you say amen? Magiging mangyayari, mga kapatid, ay panlabas lang yung ating nililinis, inaayos, bawal yan, bawal yan. Ang tanong, sa loob mo kaya may namatay?
Meron kayang unbelief na pinatay sa iyong puso? Diba? Kaya lahat ng bagay, mga kapatid, ay pinapahintulutan ng Diyos lahat yan. Binibigay sa lahat ng tao. All things work together for good to them that love God. Amen? Kaya sabi rito, for if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Kaya kung ang tunay na tinatawag na tagapagmana, kung ang fullness ay ang law, ang pangako, mga kapatid, ay magiging walang epekto. At ang pananampalataya is made void. You say amen? Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya, ano ba ista natin? Hindi tayo again sa mga mabubuting gawa. Hindi tayo again sa mga law and order. Pero yan ay pinamumuhay natin sa pamamagitan ng revelation. Dahil ba revelation, pinapahintulutan mo na, pastor, na wag naming gawin? Hindi. Revelation, kinakailangan, ito'y reveal sa iyo. Ang pagsunod mo, ang pagtupad mo ay reveal sa iyo, hindi dahil sa ikaw ay natatakot, hindi dahil sa ikaw ay nakatali sa isang kautusan, kundi ikaw ay pinaghayagan ng ating Panginoon. Yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya therefore, it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed. Ano sinasabi dyan sa 16? Na natin sa Tagalog yan. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Can you say amen? Naintindihan po ba natin? Kung ikaw ay nagbibigay, offering, pledges, yun ay by restraint. Yun ay dahil sa kinakailangan at sinisingil ka. Ang iyong pagbibigay ay hindi po cheerful giver by God. Kung ang lahat ng mga ordinansa na yan, offering, tithings, pledging, ginaganap mo dahil sa pagpapakitang tao lamang at sa pamamagitan ng law and orders, walang balik po yan na biyaya. Pero kung yan ay by revelation, nire-reveal sa iyo ng Diyos yan, amen, ay may kalakip po yun na biyaya at pangako. Amen? At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang mga kautusan na yan ay tinutupad ng mga ganap. At yung hindi mga ganap, mga kapatid, ay hindi po yan naiintindihan. Yes, amen? At ang ilan ay natitisod pa dyan. Diba? At ang ilan ay nai-stumble pa dyan. Pero sa ating mga ganap na tinawag sa pananampalataya, yan po ay bahagi na ng ating buhay. Ang mga pagtupad, ang mga pagsunod, ang mga alituntunin. Bahagi na po yan ng ating mga buhay. Kaya Galatians 5 verse 4, Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law. Kung inari kang ganap, ang sino man sa inyo, na inaaring ganap sa pamamagitan ng law and orders, si Kristo ay walang epekto sa iyo. You are fallen from grace. Grabe po pala, di ba? Nahulog ka sa biyaya. Kasi masyado kang extreme. Diba? Masyado kang judgmental, mauuwi ka, mahuhulog ka sa biyaya. Kasi kung hindi makapasa sa iyong standard, mga loss na yan. Wicked na ang paningin mo dyan. Kasi hindi nakapasa sa iyong standard. Kaya kung sa biyaya ka namumuhay, at ang kautusan ay pinapamuhay sa pamamagitan ng biyaya, iyon ay mabuti. Ikaw ay aariing ganap. Amen? Kaya, for we through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. Na sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya, ay nag-iintay ng pangako ng katuwiran. Amen? Kaya, yun po ang sinasabi ng verse 6 sa Galatians, na kailangan talaga ay by faith. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli
kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, ang pananampalataya ngayon, gumagawa na. Kasi naligtas ka na eh. Kaya ang faith mo ngayon, gumagawa na. Saan? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya mo ginagawa yung mga bagay-bagay, pagtulong, pagbibigay, paglilingkod, pamumuhay na may kabanalan, dahil gumagawa ka na ng may pag-ibig. Naikap ka na doon sa headstone. Yung charity, naikap na sa'yo. Kaya hindi mo na ini-impersonate yung virtue, yung knowledge, yung intellectual faith. Hindi na impersonation yun, kundi gumagawa ka na sa pamamagitan ng may pag-ibig. Kaya grabe po mga kapatid, no, yung mensahe na ni-reveal, amen, sa ating propeta. Kaya lahat ng ito, mga kapatid, for all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Amen. Lahat ng hapag, fellowship, puno ng mga suka at karumihan. Kaya walang bagay na malinis. Kaya sabi ng Isaiah verse 9, sino ang tuturuan ko ng kaalaman? At sino ang pagkakalooban niya ng kaunawaan sa doktrina? Diba? Sila, them that are weaned from the milk, sila yung hiniwalay na sa gatas. At sineparate na sa tinatawag na dibdib ng kanilang ina. Iniwalay na. You say amen? Ibig sabihin, hindi na sila mga bata na lagi lang dumedede sa mga nanay nila. Kundi sila ay mga nahiwalay na. Ibig sabihin, pag nahiwalay ka na, pwede ka nang kumain mag-isa. You say amen? Ikaw ay self-reliance na. Hindi ka na dependent sa tinatawag na gatas ng iyong ina. Kaya yun ang tinutukoy dito. Sila yung pwede mo nang turuan. Amen? Sila yung pwede mo nang i-guide. Kaya for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little, for with stammering lips and another tongue will He speak to these people. Mangungusap ang Panginoon sa kanyang mga sambahayan. To whom He said, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. Ang mga napapagod ay maaari nang makasumpong ng kapahingan. And this is the refreshing. At ito ang kaginawaan. Yet they will not hear. Ngunit sila'y hindi nakikinig. Sapagkat ang salita ng Diyos para sa kanila, unto them, ay precept upon precept upon precept. Dito'y bahagi, dito'y kaunti, that they might go and fall backward. Kapag ang pag-absorb mo sa mensahe ay unti-unti lang, bahagya, partial lang, mababalian ka ng patalikod and be broken and snared and taken. Ang sabi doon, mga kapatid, kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos lamang. Bilin at bilin lamang. Sasabihin ng preacher, pinrich ko na yan ha. Ulitin ko uli. Hanggang kailan ko ulitin uli? Ha? Paano kung yung preacher mawala na ng pasensya? Diba? Kaya sabi, bilin at bilin, utos at utos, dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. Kaya sino po yung mabibihag? Sino yung mabibiktima ng mga false preacher? Yung partial lang ang pagsunod. Yung partial lang ang pakikinig sa preacher. Yung bahagya lang ang tinatanggap nila sa mensahe. Sila yung mabibiktima ng mga false preacher. Sila yung mababalian. Tinding bali yun, paglikod, yung patalikod na bali.
Matindi po yun, spinal yun. Ba? At mga babalian at mga sisilo at mga huhuli. Sila yung mahuhuli. Mapag-iiwanan. Can you say amen? Hallelujah. Glory to His name. Napakaganda po na mga scripture na ito. At ating expound ang scripture. Atin lang inintrohan yung scripture. Pero ito yung message. Faith by experience. I am resting for the unconditional covenant of the Word of God and not by feelings. Sino po nagsasalita? Ang propeta. Ako ay nagpapahinga. Dito sa walang kondisyong tipan. Diba? Nang salita ng Diyos, hindi sa pakiramdam. Sabi sa E11, now usually we find most people are afraid to accept it. Kadalasan ng mga tao ay natatakot na tanggapin ito. And usually people who have faith is someone who has experienced things. Kadalasan ang mga taong may karanasan na sa pananampalataya, amen, ang mga nakararanas sa mga bagay na ito. Kapag inaccept mo si Jesus bilang personal Savior, sabi nga noon, there's not a way in the world for you to ever be saved only by your faith. You have to accept it. Amen. Walang ibang paraan sa sanlibutan na ikaw ay maligtas. Amen. Kundi sa pamamagitan lang ng iyong pananampalataya na iyong tinanggap. Amen? Kaya nga hindi sa mga gawa, hindi sa iyong pagsasakripisyo, hindi sa iyong pinili. Can you say amen? You had to believe it. Iyong pinaniwalaan ito. You could get down to the altar and could cry all night long. Kahit pumunta ka pa dito sa altar bago tayo mag-service. Kagabi pa lang ay nandito ka na, umiiyak ka na, nananalangin ka na, hating gabi. You could get down to the altar and could cry all night. And you could beat upon the altar and scream until you could scream no more. Grabing sigaw yun. Naubusan ka na ng boses ng kasisigaw mo. Amen? And still you're not saved. You could feel real good and run all over the building, napuspos, nagsisisigaw, and still not be saved. The devil can beat you around the stump on your feeling. If I had to go by my feelings, there be many times that I'd be all out of condition. Yun na yun. Kaya kung bumabase ka sa iyong pakiramdam lamang, ang paglilingkod mo ay by feelings. Nag-pray. Naramdaman mo na ba? By feelings. Can you say amen? Tumulong. Sabi doon sa Bible, pag ikaw ay tumulong at nagbigay, amen, ikaw ay pagpapalain. Then sasabihin mo, ano ba? Pinagpala ka na ba? Nakabase ka sa tinatawag na pakiramdam. To see is to believe. Ang Panginoon, mga kapatid, nais niyang manalig ka. Kahit wala ka pang pinangahawakan na ebidensya, in the first place, tanganan mo na. God will do the rest. Paano kung tumagal? Diba? Ikaw ay pinangakuan, kagaya sa time ni Brother Branham, magkakaanak ka ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag ay Joseph, na buntis. Diba? Si Mrs. Branham, nanganak. Pagkatapos ang inanak, babae. Pinagtawanan siya ng ibang mga tao. Baka Josephine, hindi Joseph. Kasi babae ang naging anak. Sinabi ba ng Diyos na sa panganganak na yon lilitaw si Joseph? Walang sinabi ang Diyos doon. Amen? Kaya nakabase si Brother Branham sa faith. Hindi siya nawala ng pag-asa. Diba? Sapagkat ang susunod na magiging anak niya ay lalaki at tatawaging Joseph. That is faith. Pero ang mga infidel, scoopers, unbeliever, wala ng pag-asa. Kaya tinanganan na nila yung tinatawag na panahon
Na hindi pa time para tuparin ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya nag-alinlangan na sila. Kaya yun ang nature na bumabase sa feelings. Madalas napapahamak. Diba? Feeling ko. Weak ako eh. Feeling ko. Hindi ako i-bless eh. Feeling ko. Bumabase ka sa feeling. Bumabase ka sa nakikita. Bumabase ka sa pakiramdam. Diba? Kaya I rest upon the unconditional word of the living God. Kaya wag mong sabihin yan, puro kayo word. Diba? Puro kayo kaalaman, puro kayo revelation. Teka muna. Magkakaroon ka ba ng maliwanag na pagsunod kung wala kang kaalaman? Kaya we need revelation. We need information. Kaya I rest upon the unconditional word of the living God who made the covenant with me. Kaya ang Diyos na gumawa ng tipan para sa akin, doon ako nagre-rest. Doon ako nagpapahinga. Doon ako tumitigil. Amen. Sa unconditional word of the living God. Dapat po yan ang faith natin. Amen. Tayo ay tumitigil. Tayo ay nagre-rest diyan sa unconditional word of the living God who made the covenant with me. Sapagkat siyang nagbigay ng kobenante sa akin. If I will believe it, it's not what I feel, it's what I believe. Kaya sinabi ba ni Brother Branham na when you receive the Holy Ghost, do you feel? Hindi naman mga kapatid eh. Pero ang Pentecostal, tatanungin niya yan, Sister, do you feel? Brother, do you feel the Spirit moving? Sinabi naman, adilat lang, pinagpe-pray. Wala po eh. Talagang ang kunat ng Espiritu mo. Yung mga ganong ministro, nilehans na kita, nag-ayuno pa ako. Ang kunat talaga ng Espiritu mo, ayaw kang tablan. Kasi yung ministro, ang way ng kanyang pagpapatanggap, mga kapatid, ay by feeling. Kuha nyo? Kaya nginungod-ngod talaga yun pag nilili. Pag bumaksak, yun. Diba? Nasa pool yun. Kasi bumaksak na eh. Diba? Feeling lahat yun. Gusto nila may nakikitang tinatawag na mga visible na gawa sa kanilang mga pagpapagal. So mga kapatid, nakabase ka lang sa feeling. Amen. Kaya sabing ganon, He said, did you believe it? Faith happens. Hindi sinabi ni Jesus never did say, did you feel it? Hindi, kundi He said, did you believe it? Faith happens. It's for beyond feeling. You could feel tonight. Ako may pinag-pray eh. Hindi lang isang beses, may pinag-pray ako. Apo ni Sister Ruby, Pastor, dengue, yung apo ko. Hindi ko alam doon kung sino, kung si Raven o sino yon. Basta may na-dengue. Sige, may faith ka ba, sis? Oo, Pastor, may faith ako. Pag-pray. Pag-pray, dumugo eh. Kung bumabase ka sa feeling, patay. Hindi tumalab ang prayer ni Pastor. Kasi dumugo. Ibig sabihin, nagbi-bleeding na siya sa kanyang dengue. Pero inulit ko, do you believe, sister, na through prayer siya'y magaling na? Yes! Hindi niya na talaga dinala sa ospital. Gumaling yung kanyang apo. Ayaw ni Lord na tumitingin ka lang sa feeling, nagre-rely ka sa feeling. Ay pinag-pray ako. Ayan. Si Jojo, si Beltran. Bata pa lang siya, siguro teenager, 13, 12 yata o 13. Enrico, dyan sa buting, pagang magayong hita. Sis, pray natin. Niwala ka ba na ikaw ay pagalingin ni Lord? Oo, Pastor. Pray. Pagka-pray, talong namaga eh. Parang bulkan na nangalit. Do you believe na ikay pinagaling? Oo, Pastor. Ayun, naniwala siya. Kinaumagahan, umimpis na. Kumbaga sa diba? Sumabog yung bulkan. Lumabas yung mga mata, lahat. Pinagaling ng Panginoon. Kaya huwag kayong babase sa
feeling. Diba? Meron pinag-pray si Brother Branham doon sa anong message yun? Deep call it. Pinag-pray niya. Pagka-pray ni Brother Branham, ayaw umalis. Ganun pa. Sabi ni Brother Branham, do you believe, sister, na Jesus is the healer, you are healed? Parang ayun, mga kapatid, umalis siya, kasi bumabase siya sa pakiramdam, parang hindi tumalabing pray. Babae yun, na bob hair, pinag-pray niya. Umalis yun. Hindi lahat doon sa prayer line, diba, ay may pananampalataya sa pamamagitan ng divine healing. Yung iba, sumasali sa pamamagitan ng feelings. Kaya sabi nga, ang Panginoon, Amen. Do you believe? Did you believe it? Hindi sinabing, did you feel it? Kaya ganun din sa ating paglilingkod, mga kapatid. But when faith takes a hold, that Jesus Christ, God's Son died in your stead, and He become you in your sin. You become you in your sin. Anong ibig sabihin nun? That you in your sins might become Him in His righteousness. Amen. Ang Diyos ay naging kasalanan para sa iyo, sa iyong kasalanan. Amen? Kaya siya'y pinatay dahil sa iyong kasalanan. Hindi siya pinatay dahil ang Panginoon ay guilty at nagkasala. No. Pinatay siya doon sa Calvary dahil sa iyo at sa akin. Sa mga nagawa nating pagkakasala, ang Panginoon ay pinatay dahil sa ating kasalanan. And accept Him as your only propitiation for your sins. At tinanggap mo siya. In-acknowledge mo siya na ikaw ay sinner. Kaya tingnan mo, mahirap magpatanggap ng tao. Totoong pagtanggap. Hanggat hindi niya tinatanggap na siya ay makasalanan. Hanggat hindi siya nagko-concede na siya ay makasalanan. Kaya pansinin niyo mga kapatid, di ba? Pag siya ay tumanggap na siya ay makasalanan, umiiyak na yan. Lord, forgive me, I am a sinner. Ba? Naramdaman niya na siya ay makasalanan. Doon papasok sa kanya ang pananampalataya at pagliligtas. Amen. Kaya sabi ganon, and accept Him as your only propitiation for your sins. Then faith takes a hold. And all devils out of hell can't move it. Faith endures. And faith lacks something. It seals something. Kaya kapag take effect na ang faith, nag-materialize na ang faith, amen, wala na pong kapangyarihan doon ang kaaway. Bibitaw na siya, mga kapatid, sapagkat yon ay faith na. Now, dito naman sa conditional covenant, sa paragraph 30, but then He made another covenant, and that was with Abraham. Ang first covenant, mga kapatid, kay Adam and Eve ay conditional. If you will, I will. Gusto niyo ba ganyan ang church natin? Kung kayo ay susunod, gagawin ko rin ang aking mga pangako. Sino po ang gusto ganon ang kondisyon? Kung kayo ay gagawa, gagawin ko rin ang aking mga pangako. Pag ganon, mga kapatid, nakabase ka sa gawa. Diba? Nakabase ka sa tinatawag na katuwiran mo at sa sarili mong gawa. Amen? Kaya, kailangan, mga kapatid, maintindihan natin yung unconditional. Walang na-perfect dyan. Lahat dyan nagiba at nawasak. Dahil bumabase lamang sila sa mga gawa at hindi sa pananampalataya. But then He made another covenant. And that was with Abraham. Kasi failure nga yung first covenant kay Adam and Eve. Amen? Itinuro lang sila noon, mga kapatid, na makasalanan. Pinermit ba ng Diyos yun? Kalooban ba ng Diyos yun? Yes. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na i-permit sa tao na siya i-point na isang makasalanan. Kasi paano magbabago yun? Kung ang tingin niya sa sarili niya ay sakdal at matuwid. Kaya ipo-point muna siya sa law para maramdaman niya na siya ay makasalanan. Na mayroong tinatawag na order, na may law and orders na uhuhuli sa kanya.
Diba? Na sa kanyang mga pagkakasala. Kaya magkasama yan, law and orders, magkasama yan. Policeman at saka law. Kung walang tinatawag na policeman, hindi po mapapagtibay, mga kapatid, ang kautusan. Kaya mayroong law. Okay. But then he made another covenant, and that was with Abraham. And this covenant was not on conditions, but was unconditionally. God gave the covenant to Abraham, no strings tied to it. Paano po yun, mga kapatid? Bibigyan kita ng tipan, pero walang tali yan. Diba? Hindi ka nakatali. Diba? No strings tied to it at all. Conditional, unconditional na, not I will, but I have, and I will. And I've already done it. Amen? So ano daw ang unconditional? Okay? Hindi daw yung gagawin pa lang niya, ang mga pangako, kundi ginawa niya na. Already done it para sa atin. Can you say amen? Napakagandang tipan pala nun, mga kapatid, na ready na lahat. Hindi yung conditional. Nag-i-struggle ka pa kapag conditional Diba? Nag-i-struggle ka pa. Amen. Meron ka pang tinatawag na susundin na law and orders. Pero doon sa unconditional, no strings tied to it. Ngayon, papaano kung hindi mo matupad? Hindi mo magawa ang isang ordinansa. Ikaw ba ay hindi ibibilang sa katuwiran? Kung hindi ka ibibilang sa katuwiran dahil hindi mo nagawa, ang tipan mo, conditional. Diba? Hahatulan ka doon kasi conditional. Pero kung ang tipan sa iyo ay unconditional, hindi ibibilang sa iyo ang hindi mo natupad. Kundi, ginawa ko na. Tingnan mo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, mag-pray kayo. Kasi ang anak ng tao ay ihiwalay na sa inyo. Bakit ang Panginoon nanalangin? Kasi nakita niya na sa vision yung dadanasin niyang kahirapan. Pagbaba niya, tulog ang mga alagad. Pagod na pagod siguro. Bakit? Sinabi na naman, mag-pray kayo. Para hindi kayo magsipasok sa temptation. Kuha niyo mga kapatid, akyat na naman siya, pray. Pagbaba niya, gano'n na naman ang kalagayan ng mga believer. Mga tulog. Sino po natutulog sa inyo ngayon? O, di ba? Pagod kayo. Sino sa inyo hindi nagpe-pay attention dyan? Nagkakalabitan dyan sa likod. Nagkukwentuhan, may ibang topic. Amen? So, mapipilit ko ba kayo? Na dito pumokus. Maaaring ngayon, hihinto kayo. Pero mamaya, ayan na naman. Diba? Babalik na naman yung kondisyon na good, antok. Tapos yung kalabitan, daldalan, hindi ko kayo mapipigil. Kung gusto nyo ang paraan ng conditional, pero hindi kayo dyan masasakdal. Kailangan pumasok tayo doon sa kalagayang unconditional. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, sige, matulog na kayo. Tulog na kayo. Ako na ang gagawa doon para sa inyo. Ngayon, ikaw, sasamantalahin mo ba yon? Pwede naman palang matulog Si Pastor mabait. Si Pastor, hindi tayo sinisita. Pwede palang gawin natin lahat dito sa simbahan. Ang lahat ng yon. Hindi pa rin, mga kapatid. Parang pinatotohanan mo na walang epekto yung ginawa niya doon para sa atin. Dahil believer ka, magkakaroon ka ng respect, magkakaroon ka ng fear, magkakaroon ka ng pananampalataya na you can do all things through Christ. At kahit mahirap yan, masusunod mo yan. Dahil ikaw ay nananalig sa Panginoon. Amen? Kaya ang lahat ng pagbabago ay pwedeng mangyari. Dahil sa pananampalataya. You say amen? Actually, kahit wala na ngang robing dyan na deacon Dapat bilang mga believer, matik na yan. Ikaw papiliin ka sa panahon na ito ng traffic.
Ang ibibigay sa sasakyan, matic. Pipiliin mo pa ba ang manual? Siyempre, matic na. Para wala ka ng kambyo-kambyo. Ha? Hindi na hassle. Automatic na. Ganon din ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat unconditional. This covenant was not on conditions, but was unconditionally. Kaya ngayon, di ba, yung mga inbensyon, puro unconditionally na, puro automatic na. Mga CBT, automatic na lahat, mga kapatid. Wala ka nang gagawin. Uupo ka na lang, pipindutin mo lang, ching, drive. Sabi nga ni Brother Bana, may invento sa panahon na to, uupo ka na lang eh. May magdadrive na para sa iyo eh. Di ba? May magdadrive na para sa iyo. Iatid ka doon, ipoprogram lang doon, pipindutin lang. Doon ka na iatid, matulog ka na. Aming gagawin mo na lang, ay isend mo na lang yung bayad. Dadalhin ka, point to point. Diba? Ganon din ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat unconditionally. So God gave the covenant to Abraham, no strings tied to it at all. Unconditional. Not I will, but I have and I've already done it. You say amen? Kaya ginawa niya na yon lahat para sa atin. And that's the law that Christians must live by. It's not what we do ourselves, but what He has done for us. Christ has already been sacrificed. Not He will be, but He has been. And it's a finished product. He lived, died, rose again, ascended into heaven, and has come back in the form of the Holy Ghost. So, it's a finished work. Doon sa mga may Holy Ghost. Pero doon sa mga wala pang Holy Ghost, is still in the making, mga kapatid. Ang salita ng Diyos para sa kanila, with God, Christ, knowing no sin, became my sin, that I might stand in His place. He took my place, and I was in Him at Calvary when He died. There I must die with Him. To live, because the law of sin and death is in the body. You have to die to be reconciled to Him. And the only way na ikaw ay makalakad sa unconditional covenant, kailangan may isasakripisyo ka. Yan ay ang kamatayan. Pero ang pinakainaayawan at pinakamasakit na moment sa lahat ay ang salitang kamatayan. Tama? Pero kung gusto mong maging parte ka ng unconditional covenant, kailangan, mga kapatid, danasin mo yung kamatayang dinanas ng ating Panginoon para sa atin. Kaya siya ang unang pinatay. Kaya ang tipan niya sa atin ay unconditionally. At kung ikay binhi din ni Abraham at sa lahat ng binhi ni Abraham, doon siya mauuwi sa tipan ng unconditional. Can you say amen? Bakit? Matutupad sa Kanya ang lahat ng mga salita ng ating Panginoon at dadanas din siya ng kamatayan. And you have to die to be reconciled to Him. Die to what? Die to your old life, old nature, old husband, old union, old soul. Lahat ng mga term na yan, iisa lang ang kinauuwian yan. Die to the nature of your spirit. Diba? Mamatay ka dyan sa kalikasan ng iyong espiritu. At sabi ng prophet, I call it your soul. Kaya huwag mong katakutan ang pumapatay ng kaluluwa. Amen. Huwag mong katakutan ang, tawag dito, ang katakutan mo ay yung pumapatay ng kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya anong kapalit if a man lost his soul? Anong kapalit kung ang tao, ang buhay niya ay kanyang nalos? Huwag kang mag-alala kung nalos mo ang buhay na yan na tinatawag na hybrid. Ang buhay na yan na temporal. Ang buhay na yan na makasalanan. Hayaan mo yan, i-let loose mo yan. Dahil hindi naman yan ang real you. Yan ay permitted nature by Satan. Amen. Hindi, huwag mo angkinin yan na ikaw yan. Pinatay nga eh. Paano mo aangkinin yan? Hindi ikaw yan. Yan ang ugaling tumira sa'yo.
Diba? Permitted nature. At kung mamamatay ka dyan, papasok ka doon sa tinatawag na unconditional covenant. Kundi, ang mangyayari, hindi na ibibilang sa iyo ang lahat ng kasalanan. Sabi ni Ezekiel, said, I will write my laws in a new and put it in their heart where the law used to be on stones in the ark. And the ark represent the heart, then I will put my law in their hearts, in the ark. Kaya ang tipo pala ng puso natin ay kagaya sa ark, na kung saan ang kautusan ng Diyos ay nandoon sa loob ng ark, yung Ark of the Covenant. So ang puso natin ay sacred. Amen? At yan ang tinatawag na tanging dako na pinananaanan ng Diyos sa tao. Out of the abundance of your heart, proceeded evil and good. Good. Kung ikaw ay born again, kung ikaw ay binhi, good ang lalabas. Pero non-seed, walang mabuting bagay na lalabas sa iyong puso. The heart is the abode of God. And in the Old Testament, God dwelt in His glory over the ark. Amen? Walang ibang pinananahanan ang presensya ng Diyos sa Old Testament kung hindi ang arko. Ang luklukan ng awa. And heart is the ark. Ang arko ay ang puso. God dwells. Ang Diyos ay nananahan. Not in the head. Diba? Hindi doon siya nag-i-stay. Hindi siya nananahan. In the heart. And God's not known by theology. God's not known by mental conception. God's known by an old-fashioned, sanctified, born-again experience that's in the human heart. Can you say amen? Pag tinagalog natin, di ba? Ang tinatawag na puso, ang tinatawag na, what is the word abode of God? Ang pahingahan o yung tinatawag na dako ng Diyos sa lumang tipan, nananahan ang kaluwalhatian niya sa arko. Ang puso ang arko. Ang Diyos ay nananahan. Hindi sa kaalaman o ulo, kundi sa puso. God's not known by theology. Hindi mo masusumpungan ng Diyos sa pamamagitan ng mga hermeneutic, ba? O anumang mga kaalaman na yan na theology o man-made wisdom, exegesis o anumang mga termino ng knowledge of man. God's not known by mental conception. God's known by an old-fashioned, sanctified, born-again experience. That's in the human heart. So nasa human heart pala yung old-fashioned, sanctified, born-again experience. Now, yung mga kapatiran dito sa atin na pamilyar sa mga medical term, yan. Si Brother Branham ay nakapagbasa rin ng human anatomy, human heart na anatomy. Merong parte sa ating puso na tinatawag na compartment, na tinatawag na fossa ovalis. Cordis, o paano mo i-pronounce? What it is? A small oval shape. Depression located in the right atrium on the interatrial septum, means the wall dividing the two upper chambers. Function, it has no function. In the adult heart, walang function. Sabi doon sa time ni Brother Branham, nasumpungan ng mga siyensya sa isang pag-aaral na sa human heart, meron silang nakita na little compartment. About 6 months ago, you people in Chicago around found out that God was right. The scientific search has found that in the human heart, there's a little teeny cell that hasn't even got blood in it or anything. It's a little compartment. The animal does not have it.
just the human being. Kasi wala naman pong soul ang hayop. Pinag-aralan din nila ang hayop. And they say, it's the occupation of the soul. So after all, a man believes in his heart. You think with your mind. You believe with your heart. And God's right, after all, it's in your heart. Kaya ang Diyos bumabase siya sa believing, hindi sa thinking. Sa thinking, pwede ka bang mag-pop up? Pwede ka pa diyang maging karnal. So, isection natin, i-dissect natin sa illustration ang human heart interior. Andyan yan. Okay? Andyan yung superior, vena, cava, o lahat-lahat, aorta, ayan, right pulmonary, lahat yan. Yung papunta sa baga, yan lahat. Andyan yung papunta sa mga pulmonary vein. Okay, at dyan, mga kapatid, merong binabanggit na, ano ba yun? Fossa ovalis. Ayan. Okay? Ito yung fossa ovalis. Little compartment in the human heart. Nasa sentro, maliit na compartment. Ngayon, may idea na tayo. Walang dugo, walang function, na hindi malaman ng science kung ano yun. Bakit pa nagkaroon ng gano'n ng tao kung wala namang scientific explanation, maging mga espesyalista. Pero ang Bible at ang propeta may explanation. Bible. For as he thinketh in his heart, 23 verse 7, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Kaya nandoon pala yung tinatawag na pagdidesisyon, pag-iisip sa kanyang puso. Kaya sa quotation, so is the word of God when it's brought into human heart with a faith, undying faith in the Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit and the power of God there to water it, it will germatize and bring forth everything it said it will do, and it's a word. It's God's word. Kaya yun ang salita ng Diyos, mga kapatid, na kung saan inilagay sa kanyang mga puso. She said, now, today they have found it and proved it. It's not in the other heart, but the human heart. It isn't in animal heart. Wala namang soul ang tinatawag na animal. But there's a little compartment in the heart that science says is the place where the soul abides. So therefore, God was right when He said, as a man thinketh in his heart. See, there is the mental faculty in the heart. Can you say amen? So yun ay spiritual. Dahil ang soul, hindi mo naman makikita. Soul is immaterial. Hindi siya naawakan. Pero siya ay light. No? There is intelligence, mga kapatid, in the soul. It's either faith or doubt. Amen? Faith, if you believe. Doubt, if you don't believe. Kaya yun po, mga kapatid. No? Another quote, dito po sa the Revelation, chapter 4, chapter 3. God has a mercy seat today to be guarded. You believe that? Ang mercy seat sa Old Testament, binabantayan ng mga kerubim. Binabantayan ng 12 tribo. Amen? But today, okay, the mercy seat today to be guarded, you believe that? Where's the mercy seat found? Saan mo masusumpungan ang luklukan ng awa? In the heart of man. Sa puso ng tao, nandoon ang luklukan ng awa. Where did it come? In the heart of man. At the day of Pentecost. When the Holy Ghost, which is God, come into human heart. Is that right? Doon sa tinatawag na Day of Pentecost, nang puspusin ng Diyos ang mga tao na 120 disciples na panahanan niya sa kanilang mga puso. That's the mercy seat. That's the throne of God. Is that right? Let's mark this down here and get ready to draw it if you want to. Pentecost, this is the mercy seat.
The Holy Ghost put in there, and it will tell you what make it more appropriate. Let's put in here the dove, which means the bird. See? All right, guarding the mercy seat. Kaya in the human heart, nag-diagram si Brother Branham, meron daw dove. Ano ang ginagawa ng dove in the human heart? Binabantayan niya ang mercy seat. Kaya kung si Kristo ay nakapasok na sa ating puso, we are protected. We are fortified. We are guarded by the Holy Spirit. Dove na yung nagko-control. Can you say amen? The control tower is your soul. Kaya if your soul is already, changed or born again, ang soul na yon, mga kapatid, ang iyong magiging control tower. Amen? Nasa iyo na ang faith. Kaya ang doubt, hindi na po iiral. Patay na ang pag-aalinlangan. Ang faith na ang laging nandiyan na siyang nagko-control. Amen? And that is the dove. See? All right, guarding the mercy seat. Now, has God got guards for the mercy seat today? Watch how beautiful it draw out. Kaya yun po, mga kapatid, no? Kaya yung sinabi ng Scripture, Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Amen? For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kaya madali mong ma-discern ang mga tao. Pakinggan mo ang laging salita na namumutawi sa kanyang bibig. Madidiscern mo kung anong klase siyang puso. Diba? Kung ang taong yan ay maibigin, diba? Ang taong yan ay makadiyos, ang taong yan ay lumalabas sa kanyang bibig ang mga pagpapala, hindi mura, hindi sumpa, hindi mga panglalait, hindi pandadown. Ang lumalabas sa kanya mga bibig ay kabutihan. Ang lumalabas sa kanya mga bibig ay blessedness. Diba? At healing, prayer. Ang nasa puso ng taong yan ay mabuti. At ang Diyos ay tumitira sa kanyang mga puso. Kaya nanita yung mga legalista in the day of Jesus. Ang iyong mga alagad, kumakain. Hindi marunong maghugas ng kamay. Yung mga Pariseo, kadiri. Siyempre, ano yun eh? Yung kainan pa naman, ano? Tawag sa ganon? Yung budel fight pa naman. Diba? Ganonin na ng mga alagad yun. May nagmamasid ng mga Pariseo at Saduseo. Ikaw naman, Lord, mga alagad mo eh. Walang etiquette. Hindi sumusunod sa law and orders. Hindi po against ang Panginoon sa law and orders. Pero bakit niya kinampihan yung mga alagad at sinabing, saan ba nagmumula ang masama at mabuti? Hindi ba sa puso? Ang inyong mga puntod, pinapaganda nyo ang panlabas para masabi na kayo ay perpekto, para kayo masabi ay malinis, banal at kaaya-aya. Pero ang nasa loob naman, nabubulok na soul, na puno ng kasalanan. Kaya out of the abundance of the heart, hindi po sinabi ang heart ay soul, ang soul ay nasa heart. Kasi may iba po mga magagaling magdoktrina. Ginagawang yung heart na ang soul eh. Wala pong ganun na tinuturo ang propeta. Ang heart is the womb of the soul. That little compartment is the place or abode of God. Amen? Kaya sabing ganun, out of the abundance of the heart, proceedeth good and evil. Evil kung hindi ka ba born again. Kahit anong share mo dyan, laging doubt yan, laging duda yan. Amen? Nakita niyo na, kaya mga make-believer, laging nakabantay lang sa inyo. Nakamasid lang yan. Naghahanap ng loopholes. Hindi natin trabaho yan. Trabaho yan ng mga make-believers. Kaya ang make-believers, hindi tumatagal sa kalipunan ng true believers. Kasi sila ay mga fault finder.
Amen. Dito sa lokal, di ba? Hindi po tatagal. Kapag ikay mapaghanap ng mali, nakabantay sa iyong mga kapatid at kainaan, yung sarili mong kainaan, hindi mo pinapansin. Huwag mong pansinin yan. Pansinin natin yung kainaan ni Brad, yung kainaan ni Sister. Kasi revival sa atin yan. Pag yan ang ating tema, revival tayo dyan. Ang bride hindi nare-revive. Nagigrieve siya kapag mga weaknesses at kahinaan ang pinag-uusapan. Out of the abundance of the heart proceeded treasure, evil treasure of his heart, or good treasure in his heart. Amen? Kaya sabi, malinaw, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kaya mula doon sa kaibuturan ng kanyang puso, sinasalita ng kanyang bibig kung ano ang nasa puso niya. Kung yan ay papaitan, kung yan ay hatred, kung yan ay inggit. Dali naman ma-discern eh. Pag inggit, di ba? Buti pa siya. Sana all. Biro lang yon, pero, di ba? Merong inggit doon sa ating flesh. Sana all. Di ba? Ano po yon? Sana kami rin. Di ba? So ano po mga kapatid? Yung nasa puso natin, lumalabas doon mga kapatid, yung mga bagay na nararamdaman natin. Di ba? Kung gusto mong magbintang, lalabas yun sa bibig mo. Ha? Kung gusto mong maghinala, lalabas yun sa bibig mo. Diba? Bakit siya ganun? Masama ang tingin sa akin. Hindi ako kinamayan eh. Diba? Out of the abundance of the heart proceeded evil. Lahat ng iyang masasama, emulation, division, pagkakampi-kampi, bitterness, hatred. Puso po yan ng mga hindi pa naboborn again. Pero ang naboborn again, nagbiro man yan sana all. Ibig sabihin sa atin noon, masaya kami, Brad, nandyan kayo. Masaya kami, sister, nandyan kayo. Someday kami rin magiging masaya. Lahat tayo ay masaya. Pag masaya ang lahat, ang isa na parte ng katawan, masaya ang buong katawan. Kahit hindi kayo doon nagpunta at hindi kayo nag-preach, ipinreach ko kayo doon. Alam niyo po ba yun? Nire-represent ko kayo doon sa mga gawain doon. I represent this church. I represent this body. I represent your teaching doon sa kanila. Amen. Kaya, pag bride ang umayo, amen, sama-sama po tayo dyan. Ang inyong mga panalangin, dinala ko. Kasi maaaring kung di nyo ako pinalangin, baka naka-stretcher na ako, Brother Abel. Binubuhat nyo na ako doon sa sobrang overfatigue na dinanas namin, mga kapatid. Amen. Mula pa Friday, gawain tayo. Tulog. Kapraso lang tulog nun. Dire-diretso yun. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Last service, Wednesday, kaila Brad Longlong. Ginabi pa kami ni Brother Herman doon ng sharing. Pagdating ng umaga, ligo. Tapos ng massage doon sa gabi, may ligo. Ang katawan lupa natin, hindi po robot eh. Diba? Tayo po mga kapatid ay nasa corruptible body pa. Bumigay. Takas ko pa doon sa Jollibee. Tayo pa akong gano'n. Diba? Lumabas ako. At thank God, mga kapatid, lahat ng mga bagay ay nakasynchronize. Pwede sabihin ng isip, ba't mo pa hintayin sila, Brother Abel? Dumiretso ka na sa puerto. Tagal pa yan, hintayin mo pa yan eh. Pero yung sinasabi ng puso, hintayin mo na lang. Mas maganda yung marami kayo para masaya. Pwede akong sumakay na, ang daming van doon, Brother Abel. Ang aga namin kasi dumating doon. Fellowship kami ni Brother Herman. Pero yun yung yun yung nakaprograma, sabay-sabay tayo. Yung pala yun, doon sa biyahe, manlalambot ako. Lambot ako, biyahe. But thank God, nandun yung ang Panginoon at mga kapatira na umalalay sa akin doon.
Pagbaba naman natin ng ban, okay na yung pakiramdam ko at restored na lahat. Pero kailangan pa rin ng konting kapahingahan. Kaya po rin ang ating Panginoon, ito, nakatayo ako sa inyo, isang oras na yata, mahigit na, nirestore niya yung aking health. Now, I will put my laws into your heart. Sino po ang ayaw sa law? Pero mas maganda kung ang law nasa puso na natin. Kung ang law nandiyan pa sa labas, may magsasabi pa sa iyo, hoy, bawal yan. Hoy, sister, bawal yan. Brad, bawal yan. Baka hindi mo pa matanggap minsan yung nagsasabi sa iyo, bawal yan. Pa? Ikaw pa ay mairita dahil pinagsabihan kang bawal yan. Pero kung ang law and order nasa heart mo na, automatically, yung mga bawal na yan, pinapamuhay mo na. Nilalakaran mo na lahat yan. Kasi yung law, nilagay na sa iyong heart. New Testament means covenant. That's right. Isn't it, Dr. Bale? Testament means covenant. The New Testament means the new covenant. The Old Testament was the old under the Lamb, and that the life could not come back on the believer. Kaya pala, yung buhay, hindi bumabalik sa believer. Kahit nagpatay sila ngayon, nagpatay bukas, nagpatay sa makalawa, yung buhay nung pinatay, hindi bumabalik sa mga believer. Kaya pala paulit-ulit ang paglabag, paulit-ulit ang pag-reject. Kasi walang life na bumabalik. Yun ang Old Testament. The New Testament was the Lamb of God. And His life comes back on us. The blood's life. See? Blood is life in the New Testament. See? Life is from the blood of the Lamb. Which means the New Testament or the New Covenant. Yung palang nangyari pagdating ng New Testament. Kaya sinasabi niya, after those days, katapos ng mga panahon na yan, ng lumang tipan, I will write my laws upon the fleshly tables of your heart. See? Not upon the stony tables. And a lamb's blood, which you had to say, yea, I got the blood over here. Now, what does it say do? But upon the tables of your heart, see, the Spirit covenant will I make with the people. So ang New Testament ay Spirit covenant na. Hindi na letter covenant. Ang letter covenant ay dun sa dispensation of law. Kung dito sa end time ka na, babalik ka uli sa letter covenant. Magkakatisuran lang tayo lahat dito, mga kapatid. Ang preacher, hahaba ng balbas at buhok. Sa kapipreach at kababawal, mananatili pa rin may lalabag at susuwag sa salita. Kasi ang pagkatanggap at pagkaunawa ay letter covenant. Not I will, ba? Not if you will, I will. Not if you do, I do. Mahirap po yan, mga kapatid. Sa bahay po, yan ang umiiral. Sasabihin ni nanay, pag mag-aaral ka na mabuti, may premyo ka. Pag maghuhugas ka ng pinggan, may pabor ka na matatanggap. Pag susunod ka sa aming alatuntunin, matutuwa si mama, si papa, may prize ka. Yung bata excited. Pero yun, minsan nalalabag. Sabihin ng nanay, bakit late ka na umuwi? Di ba usapan natin? Before 6, nandito ka na. Ma'am, kasi ganon. Walang ganon. Gusto nyo ba yung ganon? Law and order? Pero kung ang order at ang law ay nasa puso na natin, automatically, wala nang bangayan sa bahay. Wala nang bakbakan sa pulpito. Gusto nyo ba mag-imbita ulit tayo ng bumabakbak sa pulpito? Diba? Marami akong kilala na bumabakbak sa pulpito. Paminsan-minsan, bumabakbak din tayo sa pulpito. Pero hindi palagi. Kasi pag ang binabakbakan mo, araw-araw bakbak, duguan na yun.
Sasabihin nun sa'yo, Pastor, ubus na ang dugo namin. Katatadtad mo. At isugod mo na kami sa emergency hospital. Amen. Mga nabalian. Diba? Mga tinadtad. Pinagdaanan ko po yan. Amen. When I was a child, I speak as a child. But when I became a man, hindi na ako ganun magsalita. Sabi ko nga sa inyo, sinulatan ako. Ha? Ang biro ko doon, love letter, pastor. Siguro hindi mo na kami mahal. Kasi sa preaching mo, laging kami, ang pamilya namin, ang tinatarget mo. Kung hindi short, buhok. Kung hindi buhok, lahat ng pamumuhay namin, minamasdan mo. Parang naimasmasan din ako. O nga naman. Diba? Sila Sister Beth, no? Sister Emma. Nag-grow ako. Kaya, mangyayari noon, mga kapatid, wala kang ka-fellowship. Ang member mo, laging 5, 3, 5, 3. Pero revival ka naman, kapag 5, 3, 5, 3. Pero mangyayari noon, yung ministry mo, nalilimitahan. Nag-change ako, nag-shift ako from grace. Tama? Grace, mga kapatid, pero unconditional covenant. Kapag na-abuse din ang grace, nang-aabuso din yung grace, yan, mabait yan si pastor. Kahit huwag ka magsimba, basta lang, magpaalam ka lang. Pastor, paalam ako alis kami Alam nga naman sabihin sa'yo ng pastor, sige, excommunicate kita. Diba? Minsan lang yan, mga kapatid, nangyari. Excommunication. Pag sa talagang tindi na. Pero wala pa rin akong naaalala na meron akong in-excommunicate. Diba? Pero ang Biblia rin nagsabi, anumang talian nyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Anumang kalagan nyo dito sa lupa, kakalagan sa langit. Although binigay ng Diyos sa atin ang authority na yan, grabing grace pa rin. Yung bumabakbak sa'yo, pinepersonal ka, diba? Nilalait, binibilitil yung sambahayan mo. Pag lumapit sa'yo at nagsabi din, sorry pastor Sino ka para hindi magpatawad? Sino ka para hindi mahabag? You say amen? Bakit? Nabubuhay tayo sa unconditional covenant. And you say amen. Hindi po pwede yung pinipreach natin iba sa ating pinamumuhay. Kailangan mag-dovetail yan. And you say amen? Kaya, mas gusto ko yon mga kapatid. Kasi mas malaya yung ating espiritu. And you say amen? Na lumalakad sa salita. Kaya kung magkagayon, and it displays His power, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. New Testament in a new covenant. New life shows Jesus has met every requirement for us that God required to make us back truly sons and daughters of God under the blood where there is no more condemnation. Tandaan nyo, kapag ang mga pangangaral ay laging condemnation, wala pang naboborn again sa inyo. Pero kung ang pangangaral is by grace, there is therefore now no condemnation to them that are in. Not those who are believing it, those who are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. So ibig sabihin, yung palang pinalaya na sa kautusan, pinalaya na sa kaatulan, ito yung mga tao na lumalakad na sa Espiritu, hindi na sa kautusan. And my word is spirit and life. See? Oh, could not take a text from that. Stay about a couple of more hours, but will hurry, sabi niya. You see? No more condemnation. Paano yon? Free from sin. Free from the cares of the world. No condemn. Why? To them that have been by one Spirit baptized into one body, there's the blood of the Lamb has been applied. The God of heaven has accepted you, and His life is in you. And you are sons and daughters of God. Napakasarap. May experience na ang God of heaven ang tumanggap sa iyo.
Okay din na ikaw yung tumanggap sa Diyos. Dahil naniwala ka, nanampalataya ka. Pero mas magandang marinig at ma-experience na yung God of heaven Himself ang tumanggap sa iyo. If God of heaven accept you, bibigyan ka niya ng privilege, bibigyan ka niya ng authority, bibigyan ka niya ng tinatawag na position, na immunity. Tingnan mo, dito sa gobyerno, di ba? Hindi mo pwedeng kasuhan yung tinatawag na presidente. Di ba? Hanggat siya ay nasa posisyon. Meron siyang immunity. So, kung ang gobyernong makatao may ganyan, doon kaya sa gobyerno ng Diyos ay walang ganun? There is no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya wala nang kahatulan. Sino ang hahatol? Sino ang magpipinpoint, o ikaw ganito ka, o ikaw ganito ka? Ikaw lang ang may sabi niyan. But in the sight of God, I am justified. I never done it in the first place. Diyos ang nagsabi. Kung ang Diyos ang nagsabi na hindi mo yan ginawa in the first place, Diyos din ang nagsabi, you are perfect. In my sight, you are perfect. But in the sight of men, marami tayong mistake. We commit mistakes many times. Pero dahil ang favor nasa Diyos, sabihin ng Diyos, sino ba hahatol? Kayo o ako? Ang Supreme Judge ang masusunod at sasabihin niya, kung sa paningin ko, walang kasalanan yan, may magagawa kayo? Kung bubungkalin nyo ang kasalanan ng taong yan at huhukayin nyo, sa inyo ko ibibigay ang kasalanan ng taong yan na pinatawad ko na 2,000 years ago. He is justified. He never done it in the first place. Yeah, there is no condemnation to them that are in Christ Jesus who walk not in the Spirit. Kaya purihin ang ating Panginoon. Your character is God's character. What is it? A little pushover? No, sir. God is a God of judgment. And He is God of correct. It must be on the line. Nothing else will do. That's the kind of character you are. Because you're the character of your Father. Kaya purihin ang ating Panginoon. Glory to His name. Patapos na tayo. They had enough illumination to completely overhaul the old system or start out fresh. Let God lead them line upon line, precept upon precept, and they received the truth. They wanted it and heard it. Ang real believer, amen, ay tatanggap sa katotohanan. Diba? Kahit yan ay dumaan sa proseso, diba? Dumaan sa mahabang proseso, tatanggap din siya sa katotohanan because they wanted it and heard it. Sabi ng prophet. Glory to God. Christ is the mystery. Ano sinasabi? Natin. He is the same yesterday, today, and forever. It's the full revelation of God. And God ever says anything, He can never change it. He always magnifies it, not change it. The law was magnified, not changed or magnified. Whosoever commits adultery shall be guilty of death. But whosoever now, paano na magnified ang law? Inabolish ba ang law? Hindi. Ito ngayon. Paano na magnified ang law? Look at upon a woman to lust after her. He never changed the commandment. He magnified. Lalo pa palang humigpit. Diba? Akala ng iba, abolish na yung adultery. Kung hindi ano nangyari, minagnified pa ang law. Yung tumingin lang sa isang babae na may mahalay na pagnanasa, ay nangalunya na siya sa kanyang puso. Bakit niya nagawa yun? Ang puso niya ay puno ng kasalanan.
Can you say amen? Kaya ang mga tingin niya, ang mga sulyap at mga titig niya ay mayroong pagnanasa. Adulterer na pala talaga siya. Kaya kung hindi na born again, lahat ng manner of sin magagawa ng isang tao. Amen? Can you say amen? But when you are born again, you are changed. Hindi na ganon ang iyong standard. Can you say amen? Babaguhin ka na ng Panginoon. Amen. Bibigyan ka niya ng maliwanag na kaunawaan. Amen. Remember the Sabbath day, keep it holy. One day in the week. Now He magnified it. 7 araw lang sila nangingilin. 6 na araw, demonyo. 7 araw, banal. Ako ayo, mga kapatid, nang i-magnify niya ang Sabbath. He magnified it. The rest comes from the keeping the Spirit of God. Precept upon precept, line upon line. Here a little and there a little. Hold fast that what's good. For with stammering lips and other tongues will I speak to these people. And that is the rest. That's the refreshing from the presence of the Lord. So ano ngayon ang Sabbath? When you are born again, you receive the rest. Amen? Take my yoke upon you and you will receive rest. Yung kanyang pinangingilin, hindi na isang araw, kundi 24/7, mga kapatid, ng whole day ay sumusunod siya sa salita. Amen, hallelujah. 7 times a week, pinamumuhay niya ang mensahe. Hindi lang once a week, kundi 7 araw, 24/7, ay namumuhay siya sa salita. Bakit, mga kapatid? Na magnify ang law. Ang real Sabbath is when you can receive your new birth. Amen. Ang tunay na kapahingahan, natanggap mo. Hindi lang nagkakaroon ka ng kapahingahan tuwing linggo, tuwing Wednesday. Dapat whole week, kapahingahan mo yan sa Panginoon. Hindi mo naman pwedeng ibahin ang buhay mo at sabihin mo, Monday, pass muna, pastor. Wednesday, sige, balik uli ako sa presensya mo, Panginoon. Thursday, pass muna, Lord. Hanggang Saturday, pass muna. Hanggang gabi, nagpupuyat pa. Ha? At pagdating ng umaga, linggo, Lord, sa'yo na ako uli. Tignan mo ang manifestasyon. Pagdating ng linggo, Sunday, tulog. Paksak. Halos makumpleto, mga kapatid, yung kalahating araw, natulog. Wala din. Kasi ano po nangyari, mga kapatid? Hindi niya binigay yung buhay niya sa Panginoon ng buong 1 linggo. Buong 1 linggo ay sa Diyos once you are born again. Amen. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. Ngayon, alam nyo na. Amen. Kung papaano na tayo ay naging above the law. Yung above the law natin, hindi konsentidor sa law. Pag tama yan, ipamuha yan. Huwag mong kontrahin yan, ibuhay mo yan. Tama yan eh. Diba? Ang mahalaga, humantong tayo sa kalagayan, above the law, kasi hindi ka na under ang tinatawag na judgment ng law. Hindi ka na partakers ng tinatawag na paglabag. Mas mataas ka na sa law. Amen. Yung law and orders, nahigitan mo na. Andi dito ka na sa charity. Andi dito ka na sa perfect love ng Diyos. At yun ang baptism ng Holy Spirit. Notice then this word being a seed. But remember, the seed is only bringing forth a new life. And it dies. And that's the reason it was so hard for those Pharisees to understand our Lord Jesus Christ. Because they were under the law. And the law was the Word of God in seed form. But when the Word was made flesh and become not law, but grace, now grace and law cannot exist at the same time. Amen. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Ngayon linggo, grace ako ha. Sa Sunday, iba naman ang teaching natin. Law na uli ako. Hindi po pwede, mga kapatid. Law and grace cannot exist at the same time. Pipili ka lang dyan ng isa.
Now, grace and law cannot exist at the same time because grace is so far above the law. Amen? Kaya kung nasa grace ka na, you are so far above the law. Napakalayo mo na, higit sa kautusan. Kaya yung mga kautusan, hindi na yan ang tinatawag na gumagambala sa iyo. Law is not even in the picture. Paano po niyo masasabi na law is not even in the picture? Wala ka na doon sa tinatawag na larawan na yun. Amen. Nakalayo ka na. Amen. Malayo ka na. Kaya nga, merong tinatawag na astronaut age eh. Diba? Doon sa horse and buggy, pwede ka pa doon malate. Kasi kabayo lang yun eh. Pwede ka pang ma-overtaken doon ng automobile. Tama? Although safety ka na rin doon dahil nasa horse and buggy, pero pag automobile ang bumangga sa'yo, delikado ka pa rin doon. So automobile, safe ka na. Mabilis na. Diba? Pero matatraffic ka pa rin. Tama, mga kapatid, matatraffic ka pa rin. Pwede ka pa rin magkaroon ng mga collision. Tama, sabi nga, ang pinaka-safest way of travel ay sa sky. Diba? Dahil yung percentage ng accident ay napakaliit. Tama, mga kapatid? Pero dito sa panlupang paglalakbay, ginagaray mo pa lang, nabubunggo ka na eh. Tama, mga kapatid? Kahit grabing ingat mo, ingat na ingat. May bigla na lang bubunggo sa'yo. Diba? Kaya hindi mo ma-achieve yung 0%. Pero ang lowest percentage ng accident ay ang pag-travel sa sky. Pero sa sky, may mababalitaan ka na rin doon na nagkukulisyon. Diba? Natitira pa rin ang mga guided missile. May aksidente pa rin. Kaya tinaasan ng Diyos, mga kapatid. Astronaut age. Wala nang gagambala sa astronaut age. Wala nang traffic doon sa space. Diba? Above gravity ka na. Zero gravity. Diba? Wala nang tinatawag ng mga pabigat. Binitawan mo na lahat ng pabigat. Yun ang astronaut age. Pero of course, bago ka makarating doon, may countdown. Tama, mga kapatid? Ang countdown natin doon, baligtad. Ang countdown ng science, mag-i-start sa 10, 9, 8, pababa, papuntang 0. Kasi ang lahat ng kauuwian ng knowledge of man, 0. Diba? Ang lahat ng knowledge of man, invention of man, ang kauuwian niyan, distraction. Pero ang knowledge of God, pataas. Ang kauuwian niyan ay God's throne, God's dimension. Kaya bilang tayo, 1, 2, 3, faith, virtue, knowledge, temperance, add to your temperance, patience, godliness, brotherly kindness, then last one, charity, the triumphal coming on the baptism of the Holy Spirit. Kapag ito ay naiposition sa iyo, you are above the law. There is no condemnation. Hindi ka pwedeng, Brad, mali ka. Paano ako maging mali? Eh, nasa salita ako. I live by the Word of God. Diba? Every word entitle me to the token. The new birth is Word all the way. Pinamuhay mo na ang Word all the way. Sino ang magko-condemn sa iyo ngayon? You are above the law. You are above the airplane age. Airplane age. Meron pa rin diyang panganib. Tama, di ba? May mga ibon pa rin dyan na nakakalipad. Naaabot pa rin ang mga missiles yan. Pero kung nandun ka na sa kalawakan, sino pa ang hahabol sa iyo? Wala na. Amen. You are beyond the law. Lampas ka na sa kautusan. So that grace could be born. Amen. Kaya yun po ang ating ikinabubuhay. Ang real grace ay yun na pagtagumpayan mo na ang kautusan. Amen. Kaya siguro, hanggang doon na lamang po tayo. Amen. At naunawaan natin kung anong pinopoint ko ngayon. Hindi pa natin na ipapamuhay
ipamuhay natin. Sabat darating ang time, mga kapatid, ang lahat ng kautusan ay mapipinis na sa pamamagitan ng baptism ng Holy Spirit. Mahaba ba pala ito sermon, but sapat na yan. I hope naintindihan nyo yung ating pinag-uusapan ngayon. We are above the law, unconditional covenant na ang ating nilalakaran. Dahil kung conditional covenant, wala pong masasakdal sa ating lahat. Walang magiging perfect sa conditional covenant. Kaya ang binigay ng Diyos sa atin ay unconditional covenant. I've done it. I already made it. Amen. Tapos na po ang lahat. Amen. Ginawa na ng Panginoon ang lahat para sa atin. So, tayo po ay dadako sa mga pananalangin, mga prayer requests. Tumayo po tayo. Iniling ko na umawit ng mga solemn, mag-awit hanggang 2 awit na tuloy-tuloy na solemn. Habang pinapanalangin natin lagnat, ubo-sipon ni Jamiel Sarco, apo ni Brother Jaime, healing sa TB ni Sister Maricel, healing sa pamamaga ng gums, toothache, kalakasan ng katawan ni Jared. Hallelujah. Awit tayo. Glory. Glory to God. Ano ba ang title niya? Your love
pa pong papuri. Hallelujah, tayo bawin. Hallelujah, for the glory of God. Hallelujah. Let's sing another consecration. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from your river, flows before your throne. Amen. Hallelujah. Glory. Take me deeper. Amen. Thank you, Jesus. Deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, Amen. deeper than I've ever been before. I just want to Thank you, Lord. love you more and more. How I long to be deeper in love. Hallelujah. Thank you, dear. Hallelujah. Sunrise to sunrise, I will see your face. Thank you, Lord. Hallelujah. By the Spirit, Amen. the promise of your grace. Hallelujah. My heart is found in you, a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Hallelujah. Take me deeper, deeper in love with you. And Jesus, hold me close to your embrace. Take me deeper, Amen. deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I want to be Hallelujah. take me deeper, Thank you, Jesus. deeper in love with you. Jesus, hold me close to your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Amen. I just want to love you more and more. How I long Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's bow our heads. Mabagin at mapagpalang Diyos, marami pong salamat muli sa iyong presensya, sa mga gawain, Panginoon, na naganap ngayong umaga, Panginoon, mula pa sa pangangaral, patotoo, testimony, offerings, special number, preaching. Patuloy, Panginoon, na nagbigay ito sa amin ng sigla at kagalakan. Hanggang ngayon, Panginoon, sa aming pagtatapos, tinataas namin sa iyo ang lahat ng kahilingan, suliranin. Hallelujah, mga karamdaman ng iyong mga anak. Hallelujah, karamdaman ni Jemuel sa kanyang ubot sipon. Pagalingin mo po siya sa oras na ito in Jesus' name. Kagalingan ni Sister Maricel sa TB. O Lord, ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, kiniklaim namin ang kanyang healing. Kay Jared sa mga
pananakit ng gums, lahat ng infection sa iyong pangalan, sinasaway namin, Panginoon, in Jesus' name. Lahat ng sickness, lahat ng trouble, Panginoon, ngayong umaga, ay aming pinalalaya sa iyong pangalan. Kamti namin ang biyaya at kapayapaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat ngayong umaga. God bless you all. Amen. You are dismissed in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Meron bang mga announcement? Okay. Konting tahimik muna po. Upo muna po panandalian.